Wow! Tirik yung araw, may aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Malakas talaga ang pangamoy ni Lola na may lahi kayong aswang. Sakto. Matalas din itong mga kuko ko para mabutas yung dibdib mo. Ibigay mo na sa akin ang mutyang suot mo para walang tayong problema, bata. Ano ka, siniswerte? Minana ko ito sa lolo ng lola ko, tapos kukunin mo lang. Dati ka bang siraulo? Tama nga ang sinasabi nila. Matigas talaga yung ulo mo. Pero di bali na. Kukunin ko na lang ng sapilitan. E di kunin mo! Laging ikinikwento sa amin ni Lola Ursula ang tungkol sa maalamat nilang lolo na si Sebastian. Isang antingerong tumulong dating makipagyera noong tinangkang sakupin ng mga dayuhan ang Pilipinas. Ayon sa kwento ni Lola Ursula, kaya hindi masakop-sakop ng mga dayuhan ang bansang Pilipinas ay dahil na rin sa mga antingerong Pilipino. Lagi niyang ibinibida sa aming mga apo niya ang mutya na taglay noon ng lolo niyang si Sebastian. Ito raw ang tumulong sa kanyang lolo noong panahong sinasakop ang bansa. Pero mariing pinabulaanan yon ng mga anak niya. Huwag raw kaming maniwala sa mga sinasabi ni Lola dahil gawa lang raw niya ang mga kwentong yon. Pero sa tuwing nagkukwento nga si Lola Ursula, ay aakalain mong parang tunay itong nangyari noong unang panahon. Kahit sinasabi nilang wala itong katotohanan, ay aliw na aliw pa rin kaming mga apo niyang makinig sa mga kwento tungkol sa lolo niyang si Sebastian. Ang sabi pa ni Lola ay may taglay raw na kapangyarihan ang mutya ng kanyang lolo Sebastian. Ito raw ang nagbigay sa kanya ng liksi at malakas na pangangatawan, panangga laban sa mga anumang uri ng mga masamang mga nilalang. Kaso nga lang, noong tumanda na ang kanyang lolo, ay doon na sinamantala ng mga kalaban ang kanyang kahinaan. Ang mutya raw ay iniwan sa pangangalaga ng isang anak niyang lalaki na ama ni Lola Ursula. Ngunit noong pumanaw raw ito, ay naiwan naman ito kay Lola. Isa raw sa mga apo niya ang magmamana ng mutya. Tahimik lang akong nakikinig sa mga kwento niya, habang ang lahat na nakikinig ng mga pinsan ko ay sabik kung sino sa aming mga apo ni Lola ang magmamana nun. Samantala, ang iba naman ay ayaw dahil masyado raw itong mapanganib. Ngunit hindi rin nila maiwasang maaliw at mamangha. Malimit na ikwento ni Lola ang kasaysayan ng kanyang lolo tuwing undas sa amin. Kahit paulit-ulit ang kanyang kwento tuwing undas, ay hindi ito nakakasawang pakinggan. Nagtipon-tipon pa rin kaming mga apo niya at taimtim na nakikinig. Ngunit madalas akong nahuhuli sa kwentuhan dahil pagkatapos namin kumaing lahat, ay tumutulong pa akong maghugas ng mga plato sa mga tiyahin ko. Kaya bago ako makasali, ay patapos na ang kwento ni Lola. Ngunit habang nagkakaedad kaming mga apo niya, ay unti-unti namang nababawasan ang mga nakikinig sa kwento niya. Ang iba kasi ay bihira nang magpunta sa bahay ni Lola tuwing undas. Ang iba naman ay may trabaho na at may sariling pamilya. Hanggang sa ako na lang mag-isa, ang natirang apo ni Lola na nakikinig sa kwento niya tuwing undas. Ang tindi talaga ng lolo mo, Lola. Abay, kahit ilang dekada na itong wala, sariwa pa rin ang kwento niya sa alaala mo. Ay, tama ka, Romel. Hanggang may boses pang lumalabas sa bibig ko. Hindi ako magsasawang ikwento ang alamat ng lolo ko. Idol ko po siya, Lola. Kahit hindi mapasakin ng mutya niya, ayos lang po. Ay, parang kailan lang marami pa kayong nakikinig sa mga kwento ko, apo. Pero ngayon, tignan mo, mag-isa ka na lang. Ang bilis talaga ng panahon, Romel. Balang araw, mawawala din ako sa mundong ito at isa sa inyong mga apo ko ang magmamana ng mutya. Huminga ng malalim si Lola at saka sumandal sa kanyang tumba-tumbang upuan.
Tumayo ako at saka niyakap siya sa kanyang likuran. Tama siya na ako na lang talaga ang natitirang nakikinig sa mga kwento niya. Palibhasa kasi nakatira ako sa bahay niya. 19 years old na ako at patuloy na nag-aaral ng kolehiyo. Habang yakap-yakap ko si Lola, dumating naman sina tito at tita kasama ang anak nilang si Rendon. Pinsan ko na matikas. Malaki ang katawan at mahilig sa sports. Kaya masasabi ko talaga na bagay sa kanya ang mutya ni Lolo Sebastian. Hindi na ako magugulat kung sa kanya mapunta yon. Ay, tiyo, tiya, napadaan po kayo. Akala po namin hindi na po kayo darating eh. Kumain na po ba kayo? Ang sabi nila ay kanina pa sila dapat dumating. Kaso nga lang, dumaan pa sila sa kabilang sementeryo upang dumalaw na rin sa isang kamag-anak. Pasado 9:00 na rin noon, kaya tulog na sina nanay at tatay. Kami na lang ang natirang gising ni Lola. Pero ginising ko na rin sila para malaman nilang dumating sina tito at tita. Halos 1 oras din silang nagkwentuhan. Umuwi na rin naman agad sina tito at tita pagkatapos. Nagpaiwan naman si Rendon. Ang sabi niya, wala pa naman daw silang pasok kinabukasan. Namiss niya raw ang lugar dahil ilang taon na rin daw siyang hindi nakauwi. Maraming nagbago sa lugar namin. Yun ang sinabi ko sa kanya. Dahil ang dating malinis na ilog na madalas naming pinapaliguan ay marumi na dahil na rin sa mga bahay na nakatirik sa gilid nito. Ang mapunong gubat na lagi naming pinapasyalan ay kalbo na. Yung malapad na bakanting lote dati na pinapaliparan namin ng saranggola tuwing summer ay may gusali na. Wala na rin yung kubong tinatambayan namin sa itaas ng puno ng mangga. At alam mo ba, Rendon, higit sa lahat, may asawa na rin si Isabel, yung crush mo na kapitbahay natin noon. Ang matindi doon pa sa kanibal mo na si Afrik nung mga bata pa tayo. Napatawa na lang si Renton sa mga sinabi ko. Ang sabi niya, may girlfriend na raw siya at matagal na niyang kinalimutan si Isabel. Samantala noong bata pa kami, ay patay na patay siya rito. Talaga ba, pinsan? Baka mamaya pag makita mo si Isabel, bumalik yung feelings mo. Tumawa siya ng malakas at saka umiling-iling habang sinabi ang katagang never. Kaya napatawa na lang din ako. Kasi bakas ko sa mga mukha niya na may pagtingin pa rin siya roon. At kinabukasan nga, nakita namin si Isabel. Papunta kami ni Rendon sa sementeryo para sana dumalaw sa lolo namin. Sakto naman na nadaanan namin si Isabel habang nagtatanim ng bulaklak sa bakuran nila. Isabel! Si Rendon no! Miss ka na daw! Agad na namula ang pisngi ni Rendon sa sinabi ko. Nabatukan tuloy niya ako. Todo iwas na lang ako habang malakas na tumatawa dahil sa nakakatawang reaksyon ng pinsan ko. Si Isabel naman ay halatang nagulat nang makita niya ang dating tinutokso naming si Rendon noong mga bata pa lamang kami. Noong mapagtanto ang lahat, ay ngumiti ito at saka kinumusta si Rendon. Kumusta ka raw, pinsan o? Isang batok pa ang ginawa niya sa akin bago niya sinagot si Isabel. Kamot batok na lang ako habang nakangisi sa harap ni Isabel. Para silang bumalik sa pagkabata noon kung magkamustahan. Ano ba yan? Para kayong bata ko mag-usap pa. Wala na bang iba? Itong si Rendon ang laki ng katawan pero parang nangihina pagdating kay Isabel. Yan ba ang sinasabi mong wala ka ng feelings kay Isabel? Siniko niya ako sa tiyan nang hindi pinapahalata kay Isabel. Halatang nahihiya siya sa sinabi ko. Kaya tumahimik na lang ako habang ngumingisi. Maya-maya ay dumating naman ang asawa ni Isabel, kaya nagpaalam na kami ni Rendon. Ah, sige Isabel, mauna na kami ha. Tahimik lang si Rendon habang naglalakad, kaya hinawakan ko ang balikat niya at saka hinagod. Tapos tinawanan ng malakas dahil mukhang nasaktan noong makita si Isabel na may asawa na. Ikaw kasi,
Ang bagal mo. Kaya ka naunahan ni Afrik. Si Afrik ay kababata rin namin, pero iba ang grupo nila. Parati nakaalitan namin sila noong mga bata pa lamang kami. Dahil sinisira nila ng mga kagrupo niya ang mga saranggola namin. Minsan gumaganti kami, minsan hinahayaan na lang namin. Noon pa man, ay may gusto na talaga si Afrik kay Isabel. Nagulat nga kami nang malaman namin na ikinasal na pala si Isabel sa damuhong yun eh. Samantalang dati naman ay ayaw na ayaw niya riyan. Bukod kasi sa pangit, mukhang adik pa. Kumakalat din sa baryo namin na may lahing aswang daw ang pamilya nila. Ang lola raw nitong namatay noong nakaraang taon ay isang sinaunang aswang at may nakapagsabi na siya raw ang responsable sa mga bangkay na nakikita na lang sa mga bakanting lote na warak ang tiyan. Tinanong ko rin si Lola Ursula tungkol dito, pero ang sabi niya ay walang sapat na ebidensya kaya mahirap magturo. Pero may mga nakikita rin siyang palatandaan sa pamilyang yon na nagpapatunay na may mga lahing aswang nga ang mga yon. Bukod kasi sa minsanan lang sila lumalabas sa bahay, ay wala din silang kalapit na kapitbahay. Mataas kasi yung bakod nila na akalain mo ay may tinatago sa loob kaya ayaw ipakita. Hindi rin malapit yung mga kapatid at mga pinsan ni Isabel sa pamilyang yon. Maging ang mga magulang ni Isabel ay nabigla sa naging desisyon nitong magpakasal sa lalaking yon. May mga kumakalat ding bali-balita na baka inaswang nila si Isabel o ginayuma. Nagtataka kasi ang lahat dahil sa ganda na taglay ni Isabel ay mapupunta lang siya sa taong mukhang libag tapos mataba pa. Isa pa, ang bata pa nila pareho pero nagpakasal na agad. Wala na noong magagawa ang pamilya ni Isabel kundi ibigay ang gusto ng anak. Dahil sa tuwing pipigilan nila ito ay nagtatangkang magpapakamatay ito. Sobrang mahal niya si Afrik na animoy mababaliw kung mawawala ito sa kanyang harapan. Hoy, Rendon! Kanina ka ba tulala riyan? Ganun talaga. Yung akala nating wala ng halaga ay nagkakahalaga sa oras na mapasa kamay ng iba. At ang malupit doon pa sa asungot na yun, no? Ang sabi ni Rendon, mukhang may kakaibang nangyayari kay Isabel. Dahil noong magkatitigan sila, ay parang humihingi ng tulong daw ang mga mata nito. Sigurado raw itong may kababalaghang nangyayari kay Isabel at sa Afrik na yon. Oy, ano naman? Hayaan na natin sila. Mukhang sarap na sarap nga si Isabel sa piling ng unggoy na yun eh. Bihira na nga niyang dalawin ng mga magulang niya. Ang sagot ni Renton, hindi niya raw dapat baliwalain ang mga nararamdaman niyang kakaiba sa pagitan ni Isabel at Afrik. At baka totoo ang mga sabi-sabi na ginayumang nga nila si Isabel. Dagdag pa ni Rendon, bakit hindi raw kami lumapit sa mga albularyo para malaman ang totoo? Pwede. Pero saan naman tayo hahagilap ng albularyo, insan? Meron pa bang albularyo sa panahon ngayon? Ang sabi niya, kung naniniwala raw kami sa kwento ni Lola tungkol sa maalamat niyang lolo Sebastian, ay dapat maniwala rin kaming may mga albularyo pang nabubuhay ngayon. Pagkabalik namin sa bahay, ay kinausap namin si Lola Ursula. Mahirap yung plano ninyong dalawa, mga apo. May kilala akong albularyo sa kabilang bayan, pero hindi na ako sigurado kung nabubuhay pa ito dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Eh di, sisiguraduhin namin. Hindi mapapanatag ang kalooban namin na rin doon hanggat hindi namin mapapatunayan na walang sangkot na kababalaghan dito. Dugtong naman ni Rendon, tuwing umaga at linggo ay babalik siya rito upang tulungan akong mag-imbestiga. Tutal, may sariling motor naman siya kaya mabilis lang. Sige pinsan, ako na munang bahalang maghanap ng ebidensya. Hanggat maaga pa ay kailangan natin mabawi si Isabel kung totoo nga ang hinala natin. Ikaw nga naman ang plano ninyo, mga apo. Mag-iingat sana kayo, ha? Nandito lang ako kung kailangan ninyo ng tulong.
Noong hapon na yon, ay tumungo kami sa bahay ng mga magulang ni Isabel. Kilala naman nila kami, kaya nakukuha agad kami ng mga impormasyon. Hindi naman namin sinabi kung ano ang plano at kung ano ang pakay namin ni Rendon. Basta ang sabi namin, kailangan sa pananaliksik namin ang tungkol sa mga kasal na yan. Kaya kami nagtatanong. Doon namin nalaman na bago pala sila naging sila ni Isabel, ay makailang ulit na makikita nila sa labas ng bahay nila si Afric. Minsan nga raw ay nakikita nila ito kahit malalim na ang gabi na nakatingin sa bahay nila. Noong mga panahon na yon ay hindi ito pinapansin ni Isabel dahil mukhang wala naman talaga itong pagmamahal kay Afric. Ang dagdag pa ng mga magulang ni Isabel ay ni minsan hindi pinangarap ng anak nila na maikasal sa lalaking yon. Kaya ganun na lang ang gulat nilang magdesisyon ito ng kasal. Samantalang hindi nga nila alam na magkarelasyon na pala ang anak nila sa Afric na yon. Marami pang sinabi ang mga magulang ni Isabel na mahirap bigyan ng sagot. At doon ay sigurado na kami na rin doon na hindi ito normal. Noong hapon din namang yon ay nagpaalam din si Rendon na umuwi sa kanila. Mag-ingat ka pinsan ha. Ako na munang bahala rito. Sa susunod na balik mo, magpapatulong na tayo sa albularyo na kakilala ni Lola. Kinabukasan, nang mapadaan ako sa bakuran ng bahay nila Isabel, ay sumilip-silip ako sa loob. Maaninag mo talaga ang aura ng bahay na kakaiba. Madilim kahit may araw. Tapos may nakakasulasok ding amoy rito. Para bang nabubulok na patay na hayop. Romel, anong sinisilip-silip mo dyan? Ay! Aswang! Ay, wala Isabel. Mariin ang tingin nito sa akin na tila nadismaya sa ginawa kong pagsilip sa bakuran nila. Kung pwede lang sana umalis ka na. Baka makita ka rito ng asawa ko at mag-away kami. Ayokong mangyari yon. Sungit naman ito. Teka nga, ba't ka ba nagpakasal dyan? Sabi mo nga sa akin, Isabel. Ano bang klaseng tanong yan, Romel? Umalis ka na nga. Nandyan sa loob ng bahay ang mga binan ko. Baka marinig ka nila at kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Sa tingin mo, ano kaya gagawin nila sa akin? Kukulamin o aswangin? Ngumisi pa ako pagkatapos kong banggitin ang mga bagay na yon. Pero itinulak niya ako at ipinagtabuyang paalis. Sino yan, Isabel? Sino yung kausap mo dyan? Wala po, tay. Sige na, umalis ka na. Madidiin ang tinig niyang ipinangtataboy sa akin. Kaya wala na akong nagawa kundi ang dumiretso ng lakad. Siya naman ay pumasok na rin sa kanilang bahay. Pagkarating ko sa bandang unahan, ay nilingon ko pa ang bahay nila. Malalaman ko rin ang sekreto ng pamilyang yan at maililigtas ka namin, Isabel. Malapit na kami. Pagkarating ko naman sa bukana ng daan, ay doon ko naman nasalubong si Afric. Masakit ang tingin nito sa akin. May bitbit itong garbage bag at mukhang mabigat ang laman nito. Pinasadahan niya ako ng tingin hanggang sa tuluyan itong makalapit sa akin. Tinitigan ko rin siya ng taas noo. Ano yung dala mo, Afric? Mukhang bigat na bigat ka rin ah. Ano naman ang pakialam mo? Umalis ka nga sa dinadaanan ko. Ang suplado mo naman. Hindi ka na talaga magbabago, no? Kaya hindi ka gumagwapo eh. Hoy, kayo ng pinsan mo ah. Wag na wag nga ninyong lapitan si Isabel. Dahil naalibadbaran ako sa pagmumukha ninyo. Sa oras na maabutan ko uli kayo, na kinakausap nyo ng pinsan mo si Isabel, may paglalagyan kayo. Aba, matapang ka nga, Africa. Ikaw pa yung may ganang maalibadbaran sa pagmumukha namin ha. Tingnan mo nga yung batok mo, ang itim. Halos wala ka na ring daig sa katabaan. Pawisin at mamantika yung mukha mo. Malaki rin ang butas ng ilong mo nasa tuwing hihinga ka. Halos mahigop mo na yung kausap mo. Diyan ka na nga. Hindi ko na hinintay na magsalita pa siya at umalis na lang palayo sa kanya. Pero nang lingunin ko siya ay hindi ko na ito mahagilap. Aba,
Saan nagpunta yung tabatsoy na yun? Biglang naglaho ah. Balak ko siyang galitin upang makakuha ako ng ilang ebidensya. Kapag ginalit ko siya ng ginalit, ay sigurado akong lalabas ang tunay nilang kulay. Makaraan nga ang isang linggo ay bumalik si Rendon. Agad namang kaming tinulungan ni Lola Ursula na makausap ang albularyong kaibigan niya sa kabilang bayan. Ibinigay lang niya ang pangalan at kompletong address ng albularyo at kami na ang bahalang naghanap. Lingid sa kaalaman ng aming mga magulang ang mga hakbang namin ni Rendon, maliban kay Lola na suportado sa gagawin naming plano. Mabilis lang din naming nahanap ang nasabing albularyo. Sakto naman nang dumating kami sa bahay niya ay wala itong ginagawa, kaya nakausap namin ito ng masinsinan. Siya si Lolo Adong. Halos kaidaran lang din niya si Lola Ursula. Kilala din niya ang Lolo Sebastian ni Lola dahil isa rin daw siyang tagahanga dati ng antingerong si Lolo Sebastian. Maganda raw ang pakay namin na tulungan ang kababata naming si Isabel, pero sobrang delikado ito at walang kasiguraduhan. Matagal na rin naman daw itong may hinala sa pamilyang yon, pero hindi lang niya pinagtuunan ng pansin. Pero dahil may iba pang nakakapansin bukod sa kanya, ay hindi na rin maganda ang mga ginagawa ng pamilyang yon, ay dapat na talagang kumilos siya. Alam naming delikado ito, Lolo Adong. Pero kung hindi kami gagalaw, ay baka marami pa silang mabibiktima. Ang sabi ng matanda ay hindi lang basta aswang ang pamilyang yon, kundi may lahi pa silang mangkukulam na marunong manggayuma. Wala na raw siyang kakayahan para malabanan ang pamilyang yon dahil na rin sa sobrang katandaan. Ang tanging magagawa lang niya ay gumabay at mag-usal ng ritual para sa mga sumpang inilagay o magtanggal ng mga espiritual na ritual sa katawan ng biktima. Pero mabusisi ito at mahirap gawin, lalo na kung sa malayuan gagawin. Paano kaya natin matatanggal yung gayuma kay Isabel, Lolo? Ayon sa kanya, kailangan naming makakuha ng kahit isang hibla lang ng buhok ni Isabel at Afrik. Dadalhin daw namin ito sa kanya upang makontra at maibalik ang gayuma sa nagbigay. Mag-ingat na lamang kami dahil hindi basta-basta ang kakalabanin naming pamilya. Pagkatapos naming makausap ng ilang sandali ang albularyo, ay bumalik na rin naman kami sa bahay. Humingi kami ng payo kay Lola Ursula tungkol sa sinabing yon ng albularyo. Kung nakahanda kayong mamatay, sige, gawin ninyo. Biglang nag-alangan si Rendon sa sinabing yon ni Lola Ursula. Ako naman ay walang pag-aalinlangang tumango sa sinasabing kamatayan ni Lola. Kung kamatayan ko ang sagot, para mapuksa ang mga mukong na yon, gagawin ko, Lola. Nang marinig yon ni Rendon, ay lumakas na rin ang kanyang loob. Hanggang kamatayan daw ay sasama ito sa plano naming sinimulan. Noong hapong yon bago umuwi si Rendon sa kanila, ay nagplano kami kung paano kami makakakuha ng hibla ng buhok ng dalawa. Pero kalaunan ay sinabi ko ring ako na lang ang bahalang gumawa ng paraan. Dahil kailangan na rin nitong umuwi dahil may pasok pa ito kinabukasan. Kinabukasan nga ng tanghali ay muli akong dumaan sa bahay nila Afrik. Noong makita kong lumabas sa pinto si Isabel, ay nagmadali akong lumapit. May dala itong basket at mukhang pupuntang palengke. Good morning, Isabel! Ay, aswang! Ano pa yan? Ano bang ginagawa mo, Romel? Nakakagulat ka naman. Grabe ka naman, Isabel. Mukha na ba akong aswang? Yung asawa mo nga yun eh. Heto na naman tayo, Romel. Ba't ba lagi ninyong pinag-iinitan yung asawa ko, ha? Hindi naman, Isabel. Saan ba punta mo? Samahan na kita. Tumigil ka nga. Mamaya niyan makita na naman tayo nag-uusap ni Afrik. Mag-aaway na naman kami. Ayoko ng gulo, Romel. Dumiretso ito ng lakad. Nakasimangot ang mukha niya at nagmamadali pa akong lumakad. Pero hindi ako nagpatinag, Karine. Hinabol ko ito at saka hinawakan sa buhok
at pasimpleng humila ng hibla nito, kaya mabilis itong napalingon. Aray, ano ba Romel? Ano bang trip mo ha? Huwag mo nga ako sundan. Ay, pasensya ka na Isabel. Natisod kasi ako kaya napahawak ako sa'yo. Huwag mo na ako sundan ha. Pakiusap lang. Oo. Oo Isabel. Tumalikod na ito sa akin at saka nagmadaling umalis. Ako naman ay hanggang tenga ang ngiti at saka pasimpleng inilagay ang hibla ng buhok sa bulsa ko. Hindi ko akalain na ganito lang pala kadaling makakuha ng buhok sa'yo Isabel. Kung sa bagay, kaya ka nagawang magayuman ni Afrik kasi madali ka lang isahan Pero konting tiis na lang, babalik ka rin sa iyong katinuan. Agad akong umuwi at saka ibinalita ito kay Lola Ursula. Ayon sa kanya ay magaling ang ginawa ko. Matalino nga ako at kapakipakinabang. Pero mag-ingat daw ako dahil ang susunod na buhok na kukunin ko ay buhok ni Afrik, isang aswang na may lahing mangkukulam. Kaya ko yan Lola. Kung sila may lahing aswang at mangkukulam, ako naman may lahing antingero to. Kaya sila mag-ingat. Ay, ikaw talagang bata ka. Pero dapat ka pa rin mag-iingat, no? Tandaan mo, Romel. Pwede ka nilang patayin sa oras na malaman nila yung plano mo. Di patay kung patay. Naniniwala akong mas mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan, Lola. Kaya relax ka lang dyan. Bukas na bukas, hawak ko na yung hibla ng buhok ni Afrik. Kinabukasan, maaga pa lang ay umaligid na ako sa bakuran ni na Afrik. Sakto naman noong dumating ako ay nakita ko siya sa labas ng bakod nila, kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Oh, nandito ka na naman. Ano bang kailangan mo? Ito naman nagagalit agad. Ang aga-aga ang sungit-sungit mo pare. Ano nga ang kailangan mo? Hindi ba't sabi ko sa'yo huwag ka nang lumapit dito sa bahay? Oo nga, pero pwede naman tayo mag-usap ng mahinahon Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa Romel. Sagutin mo ang tanong ko bago pa kita patayin dyan. Patayin agad? Kumain ka na ba? Gusto mo, ilibre kita ng dinuguan sa karinderya ni Aling Rosa? Tara, sagot ko na. Pambawi ko lang sa'yo. Hindi ako nakikipagbiroon sa'yo dito Romel Kung walang kwenta lang naman yung sasabihin mo, mabuti pang umalis ka na ngayon sa harapan ng bahay namin. Sige. Huwag na tayong kumain sa karinderya. Libre na lang kita sa pagupit niya sa kanto. Mukhang mahaba na kasi yung buhok mo Siguro bagay sa'yo ang Hindi ko pa natapos yung sasabihin ko nang tumama na sa mukha ko yung kamao ni Afrik. Napagulong ako sa lupa sa lakas ng pagkakasuntok niyang yun. Aray ko! Grabe ka naman Afrik! Kung ayaw mo ng gupit na kalbo, pwede naman semi-kalbo Sabihin mo lang naman. Hindi naman kailangan gawin yun. Aray ko, sakit naman. Umuwi ka na Romel. Bago pa dumilim itong paningin ko at mapatay kita. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Marahan akong tumayo habang hawak-hawak yung mata kong tinamaan ng kanyang suntok. Galit siyang tumalikod sa akin at saka hinawakan yung bakod nila para makapasok. Pero bago pa niya ihakbang ang paa niya, ay hinabol ko na siya agad para doon isagawa ang aking sadya. Hindi mo ba talaga papagupitan yung buhok mo Afrik? Bahaba na Sinuklay ko ito gamit ang kanang kamay ko at pasimpleng bumunot ng hibla. Pero mabilis na lumingon si Afrik para muling suntukin ako. Agad akong tinamaan sa bibig at bumulagta sa lupa. Masyado kang makulit Romel Ang pinakaayaw ko yung pinakikilaman nitong buhok ko. Kung sa ibang lugar tayo ngayon, baka kanina ka papatay dyan. Pasalamat ka, nandito tayo sa lugar natin. Mabilis niyang binuksan yung tarangkahan nila at saka padabog na pumasok. Ako naman ay napagulong sa sakit. Nang hipuin ko nga ang bibig ko, ay may likidong tumutulo rito. Agad din naman akong tumayo paalis. Kahit ganoon ang natamo ko sa matabang aswang na yon, ay masaya pa rin ako dahil tagumpay ang plano kong makakuha ng hibla ng buhok niya. Pagka-uwi ko nga,
ay agad ko rin itong sinabi kay Lola Ursula. Ay, dito mo na talaga ako napapabilib, Rommel. Hindi ko akalain na makakakuha ka ng ganong kabilis ng buhok ni Afrik. Pinapahanga mo ako, Apo. Mayroon siyang dinukot sa kanyang bulsa na maliit na kulay pulang tela para itong lagayan ng mga importanteng bagay. Nang hugutin niya ang loob, ay bumugad sa akin ang kulay pulang batong pendant ng kwintas. Gawa sa makapal na sinulid ang tali nito. Halika, Apo. Bagay sa'yo to. Isuot mo. Ano po yan, Lola? Regalo ko sa'yo. Sige na, isuot mo. Hindi pa naman Pasko, Lola. Lalong-lalong hindi ko pa naman birthday. Teka, hindi ba ito yung mutya ng Lolo Sebastian mo? Tama ka, Rommel. Ito nga yun, Apo. Sa'yo ko ito ipapamana. Nababagay lang ito na sa'yo mapunta. Bakit sa akin po, Lola? Hindi naman ako yung karapat-dapat. Matapang ka, masipag, matalino, madiskarte, at nakahandang mamatay para sa iba. Kaya ikaw ang karapat-dapat na magmana niyan, Apo. Wow! Maraming salamat, Lola. Hindi ko po akalain na totoo pala ang mutya. Totoo ito, Apo. At ito rin ang tutulong sa'yo para mailigtas si Isabel doon sa pamilyang yon. Hindi ko lubos maisip kay Lola Ursula kung bakit doon lang niya ibinigay sa akin ang mutya. Kung napaaga sana ang pagbigay niya, di sana hindi ako nagkaroon ng pasa sa mata at bibig. Pero nung suotin ko na yon sa liig ko, ay parang gumaan bigla yung katawan ko at lalong lumakas yung pakiramdam ko sa paligid. Naramdaman ko rin ang kakaibang puwersang bumabalot sa katawan ko na nanggagaling sa kwintas. Anong pakiramdam mo, Rommel? Ang sarap sa pakiramdam, Lola. At ang gaan sa katawan. Feeling ko lumulutang ako sa hangin ah. Ingatan mo ang mutyang yan, Rommel. Bibigyan ka niyan ng kakaibang lakas na kahit elemento ay ililihis ng daan kapag ikaw ang kasalubong. Pero wag mong abusuhin ang kapangyarihan ng mutya dahil mayroon din itong kahinaan. Tandaan mo, Rommel, ang mutya ay para sa mabuti at hindi sa kasamaan. Kaya gamitin mo ito sa naaayon. Masusunod po, Lola Ursula. Noong hapong yon, ay tumungo ako sa kabilang bayan para ibigay sa albularyo ang buhok ng dalawa. Pero noong nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad sa mahabang kalsada na walang kabahayan, ay mayroon akong naramdamang sumusunod sa akin. Sino kayang kupal yan? Malakas ang aurang bumabalot sa kanya. Sigurado akong hindi normal na tao. Ang lakas naman ng apog nito para sundan ako. Dito ko ngayon masusubok itong bisa ng mutya. Wala kasi akong pamasahe kaya nilakad ko lang. Di rin naman kasi ganun kalayo ang bayan na yon. May mga kalsada lang akong madadaanang puno ng talahib sa paligid. Noong lumiko ako, ay lumiko rin yung nilalang na palihim na nagtatago sa likuran ko. Kaya pagdating ko sa isang malaking puno, ay tumigil ako para komprontahin. Lumabas ka na riyan at harapin mo ako. Anong kailangan mo? At bakit mo ako sinusundan? Alam ko na hindi ka normal na tao. Maya-maya pa, may lumabas na isang matandang lalaki mula sa talahiban. Pero nagulat akong si Mang Lando yon, tatay ni Afrik. Oy, ikaw pala Mang Lando. Ano po yung kailangan natin? Mukhang pareho tayo na pupuntahan ah. Mukha nga, Rommel. Saan ka pupunta? Pwede bang sumabay? Bakit naman hindi, Mang Lando? Alam kong may ibang pakay ito sa akin, pero kailangan kong sakyan yung gusto niya. Alam ko ring alam ko na aswang siya. Inilagay ko sa bulsa ko ang plastic na may lamang buhok ng dalawa. Baka kasi naamoy niya ito at yun ang sadya niya sa akin. Mamimili lang ako sa kabilang bayan. Balita ko kasi sariwa yung mga karne dyan eh. Ikaw, anong kailangan mo sa bayan? Ako? May pupuntahan lang akong kamag-anak doon, Mang Lando. Lumapit siya sa akin at saka sumabay ng lakad. Pero ilang hakbang pa lang kami,
ay nagsalita muli ito. Ang sabi niya, may kamag-anak pala kami sa kabilang bayan. Bakit hindi niya raw nakikita na pumunta man lang ang mga magulang ko doon? Ang sabi ko, baka hindi lang niya napapansin at isa pa'y minsan lang sila magpunta. Teka, mukhang mamahalin niyang bato sa kwintas mo ah. Saan galing yan? Ito ba Mang Lando? Bigay lang sa akin. Talaga? Pwede bang pahiram saglit yan, Romel? Isusuot ko lang kung bagay din sa akin. Pasensya na po Mang Lando. Kailangan ko na magmadali. Hinihintay na kasi ako ng mga kamag-anak ko doon. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pa. Mabilis akong tumakbo at saka hindi na lumingon pa. Wala na akong pakailam kung ano yung iisipin niya. Hindi niya ako maisahan. Alam kong alam niya na mutya ang suot ko. Marahil ay naamoy niya ito sa akin at balak niyang kunin dahil malaking banta ito sa kanilang lahi. Pagkarating ko sa kalsadang mapuno ay bigla ko na lang nakasalubong si Mang Lando. Pero sa puntong yon ay namumula na yung dalawang mata nito. Tumutulo rin ang malapot na laway. Napansin ko rin ang matutulis nitong mga kuko sa kamay. Wow! Tirik yung araw, may aswang. Sinasabi ko na nga ba malakas talaga ang pang-amoy ni Lola na may lahi kayong aswang. Sakto. Matalas din itong mga kuko ko para mabutas yung dibdib mo. Bigay mo na sa akin ang mutyang suot mo para walang tayong problema, bata. Ano ka, siniswerte? Minana ko ito sa lolo ng lola ko tapos kukunin mo lang. Dati ka bang siraulo? Tama nga ang sinasabi nila. Matigas talaga yung ulo mo. Pero di bali na. Kukunin ko na lang ng sapilitan. Di kunin mo! Mabilis akong tumakbo pabalik para makalayo sa kanya. Pumasok ako sa kakahuyan para doon mag-shortcut sana ng daan. Pero sadyang mabilis ang aswang, kaya mabilis lang niya akong naabutan. Nagawa niya akong madakpa sa liig at saka ibinalibag sa isang tumbang puno. Pero agad din naman akong tumayo at saka muling tumakbo. Ano, Romel? Tatakbo ka na lang ba ng tatakbo? Bakit? Pagod ka na ba, Mang Lando? Kung sa bagay, matanda ka na eh. Talagang ginagalit mo pa talaga ako, bata. Pag naabutan kita uli, dudukutin ko na yung mga lamang loob mo at kakainin. Di dukutin mo. Mabilis pa rin akong tumatakbo. Habol pa rin ako ng habol ng aswang. Ngunit noong sumabit yung paa ko sa malaking ugat ng puno at matumba ako, ay doon na niya ako muling naabutan. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Gumapang ako kahit masakit ang binti ko. Sige, gumapang ka, Romel. Gumapang ka hanggat may lupa. Tumawa ito na tila isang demonyo. Ang sabi pa niya, matagal na raw niya ako minamanmanan pero hindi lang niya pinapahalata. Dagdag pa niya, alam niyang alam ko na ginayuma nila si Isabel para maging asawa ng anak nila. Hindi lang kayo aswang na may lahing mangkukulam, kundi may lahi din kayong baliw. Akala ninyo magtatagumpay kayo sa mga masasamang plano ninyo? Nagkakamali kayo dahil nandito na ang tagapagtanggol. Talaga? Ikaw ang tagapagtanggol? Ang galing mo gumapang at tumakbo ah! Magaling din ako makipaglaban. Hindi ka ba natatakot sa suot kong mutya? Mutya ito ng isang antingero na mula sa sinaunang panahon. Kahit sampang impyerno na lupalop ng mundo yan, wala pa rin kwenta yan kung hindi ka marunong gumamit. May punto ka dyan. Pero naniniwala ako nabibisa ang kwintas kapag may aswang sa paligid. Saan ang bisa niya ngayon? Marahan na kong tumayo at saka hinarap ang aswang. Hinipo ko ang kwintas at saka bumulong dito. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Hayaan mo akong gamitin ko ang kapangyarihan mo sa nilalang na ito. Walang kwenta! Mabilis niya akong sinugod at saka kinalbot. Mabuti at nakaiwas ako, kaya sa braso lang ako tinamaan. Agad naman niya akong sinuntok, kaya napuruhan ako sa muka.
Tumilabon ako at saka bumangga ang katawan sa isang puno. Pero nagulat ako nang wala man lang akong naramdamang anumang sakit sa katawan. Akala ko ba'y malakas yung butya mo? Ba't parang mabubugbog ko na dyan ah? Talaga ba? Nabubugbog? Tignan mo oh. Umiilaw na yung kwintas. Ibig sabihin, bumibisa na ito. Pinagpag ko ang sarili ko at saka marahang lumapit sa kanya. Nakangisi pa akong lumapit sa kanya. Ang kaninang sugat na mula sa kalmot niya sa braso ko ay naghilom. Doon ay bahagya siyang kinabahan. Ang sabi ko ay katapusan na ng lahi nila. May kung anong kuryente na dumaloy sa katawan ko at napunta yun lahat sa aking kabao. Kaya walang ano-ano ay isinuntok ko ito sa kanya. Sa lakas nga ay napasubsob ito sa lupa. Ngayon mo sabihin na walang bisa ang mutya ko. Pagkatapos kitang iligpit, isusunod ko na rin ang pamilya mo. Lalong-lalo na sa anak mong tabatsoy na yun. Itinukod niya ang dalawang kamay niya at saka pinilit na makatayo. Kitang-kita ko sa mga galaw niya na nasaktan ito sa atake kong yun. Dahil masyado nang mahaba ang oras na inalaan ko, ay doon ko na siya tinapos. Ang puwersa na nagmumula sa kwintas na suot ko ay pinakawalan ko sa aswang na si Mang Lando. Nabali ang liig nito noong undayan ko ng suntok sa ulo. Iniwan ko itong nakabulagta sa loob ng kakahuyan. Nagmadali na rin naman akong umalis para maibigay na sa albularyo yung hibla ng buhok ng dalawa. Tama nga ang sinabi ni Lola Ursula. Malakas ang mutya ng lolo niya. Pagkarating ko sa albularyo, ay agad akong nagkwento sa kanya. Ibinigay ko rin ang dalawang hibla ng buhok sa kanya. Hindi na rin siya nag-aksaya ng panahon at nag-usal ng orasyon. Gumawa rin siya ng gamot para ipainom sa biktima para tuluyan na itong magising sa ulirat. Bumilib rin siya sa mutyang taglay ko noong ipakita ko sa kanya ito. Sabi niya, mabuti at sa akin ipinamana ang mutya ng maalamat na antingerong si Sebastian. At tamang-tama naman daw sa kasong kinakaharap ko. Ilang oras pa akong naghintay para magawa niya ang gamot na ipapainom ko kay Isabel. Nagawa na niya ang orasyon, kaya ipainom ko na lang daw sa biktima ang likidong gamot na gawa niya. Hindi na rin ako nag-aksayang ng oras at umuwi na agad, bago pang malaman ni Afric na pinatay ko na ang tatay niya. Humingi na ako ng basbas kay Lola Ursula bago ako sumugod sa bahay ng mga aswang. Ayon sa kanya, mas mabuting hating gabi raw ako sumugod dahil wala doon si Afric. Naghahanap daw sila ng mabibiktima sa oras na yon, kaya mapapadali lang ang pagpasok ko sa bahay nila dahil mag-isa lang doon si Isabel. Maraming salamat sa magandang payo, Lola. Mamayang gabi, sisiguraduhin ko matatapos na ang kabaliwan ng pamilyang yun. Mag-iingat ka, Apo. Ang mutya na ang bahala sa'yo. Bago sumapit ang hating gabi, ay inihanda ko na ang sarili ko. Ibinigay sa akin ni Lola Ursula ang isa sa gamit ng lolo niya, ang punyal na paboritong sandata nito. May kalakip daw itong dasal ng sinaunang albularyo. At nang sumapit na nga yung hating gabi, ay doon na ako umalis. Mabuti at tulog na ang aking mga magulang, kaya malaya akong lumabas. Saktong bilog ang buwan ng gabing yon, Karine. Kaya sigurado talaga akong si Isabel lang ang natitira sa bahay nila. Noong pagkarating ko sa bakod ng bahay nila, ay agad akong umakyat nung makita kong walang tao sa paligid. Ang baho naman dito, ang lansa. Mabuti at bukas yung pinto, kaya nakapasok ako ng madali. Walang katao-tao rito, kaya hinanap ko agad yung silid kung saan natutulog si Isabel. 2 kwarto lang naman ang nandun, kaya mabilis ko lang nakita si Isabel. Bukas kasi ang pinto ng kwarto at bumungad sa akin si Isabel na natutulog. Pero agad din siyang nagising nang makagawa ko ng ingay na hindi sinasadya. Romel, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka nga. Baka makita ka rito ni Afric at ng kanyang magulang. Shh!
Tahimik, Isabel. Nandito ako para iligtas ka. Anong iligtas? Nahihibang ka na ba? Ano ka ba, Isabel? Gumising ka nga. Ginayuma ka lang ng pamilyang yun. Aswang ang pamilya ni Afric. Gumising ka! Hindi ako rito nakikipaglokohan, Romel, ha? Lumabas ka ngayon mismo bago pa dumating si Afric at kanyang mga magulang. Sige, para maniwala ka. Nasaan sila ngayon? O di ba? Hindi ka makapagsalita, no? Dahil ng biktima sila ngayon. Tignan mo, bilog ang buwan, Isabel. Ito yung gamot na sagot sa gayuma. Inumin mo raw ito para bumalik ka sa katinuan. Ikaw ang wala sa katinuan, Romel. Ikaw ang uminom ng gamot na yan. Lumabas ka na bago pa ako sumigaw dito. Dahil mukhang hindi ko na mapipilit si Isabel, ay ako na ang gumawa ng paraan. Ipinainom ko sa kanya ng sapilitan yung gamot. Dahil sa nagpupumiglas ito, ay natumba kami pareho. Pero kahit ganon ay sinikap kong itapon yon sa bibig niya. Pero biglang bumukas yung pinto at sabay kaming napatingin ni Isabel. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala parating hindi ako mapakali. Nandito ka palang asungot ka. Ngayon may dahilan na ako para patayin ka. Ha? Baliw ka ba? Kung yan ay papayag ako na papatayin mo. Maya-maya pa'y dumating din ang nanay ni Afric. Galing silang dalawa sa pambibiktima. Mabilis akong tumayo sa kinatumbahan namin kanina. Naghihimutok sa galit ang dalawa, habang si Isabel naman ay nakahiga pa rin sa sahig habang nahihilo. Agad akong sinugod ni Afric. Kamuntikan pa ako matamaan ng kuko niya sa leeg. Mabuti na lang ay alerto ako kaya agad kong nasangga ang kanyang kamay. Nagpambuno kaming dalawa hanggang sa sumali na rin ang kanyang nanay. Nagpagulong-gulong ako dahil sa puwersa nilang dalawa. Ininda ko ang sakit ngunit mabilis lang din yung nawala. Marahil dahil yon sa bisa ng mutya. Hindi ko inaasahan na ganyang kakatibay, Romel. May lakas kang itinatago, ha? Oo, dahil yon sa mutyang suot ko. Nagulat ba kayo? Pero mas magugulat kayo sa susunod kong sasabihin. Dahil akong pumatay sa tatay mo, Afric. Ano? Hindi ako naniniwala. Umalis siya kanina at sabi may pupuntahan lang siya. Tama ka. Dahil ako yung pinuntahan niya. Sinubukan niya akong patahimikin. Pero sa kasamaang palad, siya yung pinatahimik ko. Hayop ka, Romel. Magbabayad ka sa ginawa mo. Nagwala sa galit yung nanay ni Afric. Ang kaninang nakakatakot na anyo niya ay lalong tumindi. Dahil humaba ang mga braso nito at binti. Yung mahabang buhok niya ay lalong gumulo. Matatalas din ang ngipin nito na handa ng lumapa. Hindi na niya napigil ang sarili at sinugod na niya ako. Si Afric naman ay pinuntahan si Isabel. Kadiri namang aswang to. Tululaway. Etong sayo. Pagkasuntok ko nga sa kanya, ay agad siyang tinamaan sa dibdib. Dahilan para dumikit ito sa dingding. Hindi ako gaya ng mga tao na bibiktima ninyo. Hanggat nasa akin ang mutyang ito, ay wala kayong magagawa. Binunot ko ang punyal na ibinigay sa akin ni Lola Ursula at saka inihanda sa muling pagsugod ng nanay ni Afric. At hindi nagtagal ay muli siyang sumugod sa akin, kaya doon ko na itinarak sa leeg niya ang punyal. Napaungos ito sa sakit na natamo mula sa akin, kaya marahan itong tumulas patumba sa sahig at doon na nawalan ng hininga. Nang makita naman ito ni Afric ay muling sumiklab yung galit niya. Binitawan niya si Isabel at sinugot ko. Anong ginawa mo? Papatayin kita, Romel! Wala akong ginawa. Kayo ang may ginawa. Kung hindi sana nyo ginayuma yung babaeng yan, ay hindi sana tayo abot ng ganito, Afric. Bakit ayaw mo na lang kaming pabayaan? Hindi ka naman namin pinapakailaman. Kung pababayaan ko kayo, marami pa kayong bibiktimahin. Ang mga katulad yung mga nilalang ay walang puwang sa mundo. Kaya dapat sa inyo ay mawala. Lalong tumindi yung galit niya. Kaya muli kaming nagpambuno. Mas malakas siya kumpara sa kanyang nanay at tatay. Kaya medyo nahirapan ako. Bukod kasi sa malaki ang katawan nito, ay mahahaba rin ang mga piyas niya
na siyang nagpapahirap sa akin. Maya-maya naman ay nagising na nga si Isabel sa mahabang bangungot. Afrik? Romel? Mahal, kumusta ka? Anong masakit sa'yo? Anong mahal? Lumayo ka nga. Hindi kita mahal. Nakakadiri ka, Afrik. Anong ginawa mo sa akin? Mabutit nagising ka rin sa iyong kahibangan, Isabel. Halika rito! Hindi mo ba ako naaalala, Isabel? Ikinasal tayo at nagmamahalan tayo ng lubos. Oo, ikinasal nga tayo. Pero wala ako sa katinuan. Magbabayad ka sa ginawa mo. Sa ginawa ninyong magpamilya. Kung hindi ko pa nainumin dala ni Romel, marahil hanggang ngayon, nagkakandarapa pa rin ako sa'yo. Parang awa mo na, mahal. Huwag mo kong iwan. Baka mamatay ako kapag wala ka. Eh di mamatay kang demonyo ka! Paki ko ba? Ang corny naman nito. Eh hindi na nga ako mahirapang patayin ka. Tingnan mo itong ginawa mo, Romel. Kasalanan mo ito. Magbabayad ka. Kanino mo pa sinasabi yung magbabayad ako? Magkano ba utang ko sa'yo? Ingay-ingay mo para kang bata. Nagulat naman ako nang mabilis siyang sumugod. Napaatras ako dahil sa kanyang ginawa. Hinila naman agad niya si Isabel palapit sa kanya. Akin ka lang, Isabel. Akin ka lang. Tandaan mo yan. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Kitang-kita ko kung paano lumabas yung mahabang dila nito at saka dinilaan niya si Isabel sa muka. Naiwan pa sa pisngi ni Isabel yung malapot nitong laway. Yikes, Kadiri! Bitiwan mo siya! Tumahimik ka, Romel. Isasama ko siya sa kamatayan ko. Pero bago nun, uunahin muna kita. Ang dami mong satsat, gawin mo! Bitiwan mo ako! Sa tuwing naisip ko na ikinasal ako sa'yo, nasusuka ako, nakakadiri ka, lumayo ka! Tumahimik ka! Akin ka lang, Isabel! Sa galit niya, sa nagpupumiglas na si Isabel, ay hinampas niya ito sa batok dahilan para mawalan ito ng malay. Matulog ka na muna dyan, mahal. Gigisingin na lang kita mamaya. Tatapusin ko muna itong pakailamerong ito. Pambihira ka naman, pare. Kanina pa ako naghihintay, oh. Inilapag niya si Isabel sa sahig at saka hinarap ako. Muling sumiklab ang galit niya at umusok pa yung 2 butas ng ilong. Bumubulong muli ako sa mutya. Ang sabi ko ay bigyan niya ako ng sapat na kagalingan para masabayan ko ang lakas ng aswang na kaharap ko. Kumislap ito, patunay na narinig niya ang hiling ko. Kaya nung sakmalin ako ni Afrik ay natanggal lang ang kanyang 2 pangil. Napatawa ako dahil doon. Bakit ganyan katigas yung katawan mo? Kahit matalim kong pangil ay hindi umubra. Dahil yan sa mutyang suot ko. Mutya na minana ko pa sa maalamat na antingerong nakipaglaban pa noong unang panahon sa mga dayuhan. Kaya wala kang takas dito. Hindi ako papayag na matatalo lang ako ng isang kagaya mo. Walang kwenta. Ang ingay mo. Ako naman ang susugod. Nang suntukin ko ito, ay tinamaan siya sa katawan. Kaya napabuluktot yung katawan niya. Ano? Masakit? Eto pa, oh! Sinipa ko ito. Dahilan para lalong mamilipit ito sa sakit. At noong magtangkang tumayo pa ito, ay doon ko na siya inuntayan ng saksak sa likod. Nang hindi na ito gumagalaw, ay iniwan ko na ito at saka binuhat si Isabel palayo. Pero sinunog ko muna ang bahay bago ako tuluyang lumabas. Tinupok ng apoy ang kabuuang bahay at yon ang akala ng lahat na ikinasawi ng pamilyang yon. Kinabukasan ay dumating si Rendon. Ang sabi niya sa akin, ang daya-daya ko raw dahil sumugod akong mag-isa. Ang sagot ko naman, kailangan ko nang gawin yon dahil baka maunahan pa kami. Di ko naman aagawin si Isabel sa'yo, insan eh. Sayong-sayo lang siya. Magkaibigan lang kami ni Isabel. Ang mahalaga sa akin, nailigtas ko siya at patay na ang mga animal na yun. Iniisip ko pa lang kung paano siya dilaan ng aswang na yon. Naduduwal na ako.
Proud naman si Lola Ursula sa akin at masaya siyang mamamatay dahil nakikita niya ang mutya ng kanyang lolo Sebastian sa kanyang sariling apo na suot ito at karapat dapat. Wakas.